silence, burn the fear. Louis Drum Studio, the sound is clear. Bang the skills, let the chaos reign. Alright. Live na tayo ngayon dito sa Luis Drum Studio Podcast. Episode 3. Episode 3 na. Okay. So, ang bilis-bilis ng panahon, Gusto no? pa noon, parang kailan lang. Parang nung last, may parang kakapodcast lang natin nung nakaraan. Tapos Parang last time. Testing lang ba to? Hindi. Live na, sir. Problema pa sa Facebook nun. Oo. Nung last week. Last week. Pero ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang. Episode 3 na, ano? Parang kailan lang? Episode 2 lang, no? Kaya di natin Okay, sige. Bago tayo mag-start. So, siyempre, ipopromote muna natin yung Panyawan. Panyawan. No? So, timpla muna ako kape. So, ito, maraming salamat sa Nestle's Lutong Bahay. No? Suki ako dyan. Oh, sarap yung mga nila diyan, mga pagkain Magaling nila sila magluto. Malambot lagi yung mga karne. So, meron tayong inihaw na pusit, inihaw na liempo, tsaka boneless bangus. Inihaw na bangus. Oo. Inihaw na kanin. So, eto. Yung Nestle's Carinderia ay located dito sa Emilia Street, Barangay Palanan, Makati City. Katabi ng Scandic Palace. Katabi ng Scandic Palace. Kaya yung mga nagtatrabaho dito, dyan kumakain. Oo, solid ang pagkain dyan. So, bago tayo mag-start sa ating topic, wait lang, tipa lang muna ako. Pag umorder ako dyan, alam nilang ano na eh. Pag lumalapit pa lang ako, sa Nestle, di ba yung sa ano, sasabihin na nila, ay sir, wala nang nilaga. Ubus Wala na? pa akong sinasabi. Sold out kagad? Alam nila kasing yun ang paborito ko. Nilagang baka, kasi sa iba, pag umorder ka sa iba, ang tigas ng baka. Hindi lahat kasi magaling magpalambot ng baka. Tsaka makunat? Oo. Pag Pero sa sa iba? kanila, ang lambot. Ang lambot ng baka. Kasi ko, tigdadalawa yung ano mo dun eh. Tigdadalawa yung Ang karne ko dun, dalawa. in-order Dalawang mo order. dun eh. Dalawang order ng nilagang baka. Ako naman, paborito ko doon yung spicy chicken adobo nila. Kasi talagang spicy siya. Mahilig ako sa spicy. Kasi taga Bicol ka, di ba? Kumakain pa akong sili no, pag bumili ako nun, kukuha pa akong sili. Ang mga taga Bicol kasi mahilig talaga sa sa maanghang. Tsaka yung Bicol Express nila, maanghang din. So, meron kasi Legit? Bicol Express na hindi maanghang eh. Iba-iba kasi daw ang luto ng Bicol Express din. Iba yung authentic daw na Alam mo ba yung difference ng authentic? Di ko rin alam eh. Siyempre sa Bicol, iba yung Bicol Express namin sa Bicol sa Albay. Yung authentic. Hindi ko Iba masabi pa yun. authentic. Within Bicol, may iba-iba pang version ng Bicol Express. I think iba-ibang version. Kasi sa amin sa Albay, yung Bicol Express nila doon, may parang walang ang halos gata. Parang alamang lang. Tsaka sili. Sa malapot. Hindi. Parang alamang lang, parang bagoong siya na may sili. So alis walang sarsa, walang sabaw, ganun. Oo. Bagoong sili. So yung niya, mantika. Tapos may konting karne. Konti lang yung karne. Mas So, marami yung sili. mas marami sili tsaka parang bagoong. Pero alamang kasi yun. Bagoong alamang. So, sobrang alat nun. Yung alat dahil sa alamang. Oh, so para siyang side dish lang. So kailangan marami kang kanin or Oo, may ibang ulam. Pina-partner lang siya sa kunyari may ulam ka, pa-partner mo siya. Yun yung nila doon. So pag bumili ka ng Bicol Express, ganun. Yun yung iano Pero sa'yo. dito ulam ang Sa dito mga sa karinderya, sa mga karinderya. Manila. Pero may mga, pag sa restaurant doon, Bicol Express nila is yung normal na ginataang As in ulam na siya. pag sa Hindi siya mga pang side dish. pag sa mga restaurant. Pero yung mga karinderya doon, yung bahay-bahay, yun yung Bicol Express nila. Talagang pag bumili ka, pabili pong Bicol Express, tapos yun ibibigay sa'yo. Kailangan yata may yema ka. Matamis. Alat yema. O kaya madaming kanin. Madami kanin talaga, mapapadami kung maalat. Pero yun yung nila. O, tikman muna natin to, syempre. Ayaw nga. Bago tayo
Huli ko na to pati Tubig muna. ulo eh. Hindi na tayo mukbang na lang. Mukbang na lang kaya. Mukbang. Naano yung boses ko? Di ko minsan kinakain ko boses ko. Kailangan ba natin pag-usapan ng music o pwedeng kumain na lang tayo? Kaya muna tayo Joke saglit. lang. Anyway, dinner na natin to, no? Oo. Pasensya na guys kasi na-late kami ng live. Oo. Ayan. Okay ba kami, PJ? Di naman kami lag. Ayan. Pag may nag-comment, PJ, ako na bahala. Shoutout sa X-Vibe, ang nag-sponsor ng aking in-ear monitor system. Wireless. Sana all. Ano sir, pagka bili rin na kaya ako niyan, kailangan ko rin nata yun. 10,000 plus ata to. Nakakalimutan na natin, medyo kailangan ko mag-ano ng pala ako. Ewan ko lang kung magkano ngayon. Misa kasi kailangan tingahin na lang talaga yun eh. Nasa talent kasi yan, di kailangan ng device. Wala yan sa gear, nasa gumagana. Wala yan sa gear, nasa playing yan eh. Pero kung Hawak ko ang beat. Pero kung halimbawa mga 4,000 bibili ka. Oh, 4,000. 4,000 bibili. Baka may second hand na makita. Kasi may headset pa eh. Ito hiwalay to, mura lang tong in-ear na earphone. In-ear earphone, hiwalay pa to, mura lang to. I-plus mo doon sa di ba nagmahal na siya. Ang layo ng presyo. Ito, wala pa yata 1,000. Itong in-ear earphone. Pero yung in-ear monitor system, yun ang around 10,000. Magkakaalam ko. Mahal? Ba yan? Pero maganda kasi quality. Ayun. Tapos mamaya di ko pala magamit. Magagamit mo yan. Pag magtugtog na tayo. No? Kapag pag nag-gig. Asira. Para wireless. Pag-uusapan natin ngayon guys yung mga underrated drummer. May nakita kasi akong post. May magandang page na sa Facebook yung pag-usapan natin ang mga underrated drummers galing sa post ng Bandang Pinoy. Facebook page yun, di ba? Facebook page siya. Ang ganda ng mga post kasi niya, kaya nagustuhan ko yung page. Lately, nag-viral yun ng sa mga drumming community groups. So, nag-viral siya. Kasi yung topic niya is yung about sa underrated drummer ng mga Pinoy. No? So, gagawin natin, siyempre, gawin natin siyang content. Ano pa ba? So, pag-usapan natin yan, babasahin natin yung, tingnan muna natin yung post niya. Tapos Kasi yung mga comments. Maganda rin pag-usapan kasi. Nila doon. Pero kain muna. Kain muna tayo. Ang lambot ng Wait lang guys, may mic kasi sa harap eh. Ang lambot ng Malambot siya, hindi ko lang maabot. Gusto naman kayo dyan. Pasensya na, nagutom lang kami. Alatang gutom kami. Blocking, sir, blocking. Ay, blocking. Narangan kita? Oh, dito. Uy, ba't tumami yung Kutsara. Sino titingin? Para tayo titingin sa page. Oh, pero mauna ka na. Tingnan ko nga muna. Bago kumain. Bandang Pinoy. Maganda yung page na yun guys. Sundan nyo. Bandang Pinoy. Ito. Meron na siyang wait lang saan dito yun? Ito siya, meron na siyang 341,000 followers. Uy, dami. Ang dami na din. Nasaan na? Nakita mo na yung post? Magaganda yung mga post niya wait lang Ito. One day before, kahapon lang yata pinost. Pinaka-underrated na drummer para sa inyo. Hindi, isang araw pa yan. Kasi kahapon natin pinag-usapan yun. Pero yung kahapon kasi 9 hours pa lang siya nakapost. Kakapon? Kahapon, nung pinag-usapan natin siya, parang 9 hours pa lang. Lately na lang. Tapos, merong 626 na comments. Dito, natuwa ako dito kay Bandang Pinoy kasi nagre-reply siya talaga. Kada comment. Hindi naman lahat pero marami siyang comment na na-replyan. Tapos, siguro, napagod na siya kaka-comment din. Nag-comment,
kinoment na niya yung meaning ng underrated. Marami kasing nag-comment ng mga drummers na magagaling talaga at well appreciated, pero kinoment pa rin. So, ibig sabihin, maraming hindi nakakagets anong meaning ng underrated. Sige, ano nga ba ang Basahin meaning? natin. Ayon kay Bandang Pinoy, ang underrated, mula sa dalawang word na under at rated, ay nangangahulugang ang isang bagay ay binibigyan ng mas mababang halaga, pagkilala o marka kumpara sa kung ano talaga ang nararapat para dito. Inilalarawan nito ang isang tao, lugar o bagay na ang tunay na kalidad, kahalagahan o kakayanan ay hindi gaanong nabibigyan pansin. Ayun ang key idea doon. Hindi gaanong nabibigyan pansin o halaga ng publiko o ng mga kritiko. So, public opinion tsaka critics. I see. So, sa'yo ba, personally, meron kang kilalang Pinoy drummer na sa tingin mong underrated? Marami akong mga kaibigan. Ako din. Pero wala Marami akong kaibigan. Pero wala akong masabi na underrated. Okay. Yun nga, hindi tayo pero yung yung pagkaka-explain ni Bandang Pinoy do sa underrated. Kasi siyempre yung tingin ng mga ibang drummers or ibang tao, na pagdating sa underrated is yung talaga, yung let's say magaling or na alam nila. No? Magaling na kilala nila. Yun yung ibibigay nila talagang yun yung ibibigay nila talagang comment. Kasi parang, basta word underrated, magaling lang. Parang ganun. Yun yung Kaya siguro nila pinopost yung mga... Kumbaga. Oo. Di naman... Well, technically, underrated naman talaga kung ibang tao yun. Kung hindi naman yung drummer. Kung di drummer yung tao, di niya talaga kilala yan. Di ba? Kung di drummer yung nag-comment? Oo. Okay. Kung di drummer yung or yung nakakabasa nung message sila, di naman nila kilala yung drummer eh. Kung sino man kahit sikat pa yan. Kasi di naman sila drummer eh. Parang lang sila, normal lang na tao. Gaskis yung sabi mo. Nagagaskus yung sabi mo. Oo. Kasi halimbawa may nag-comment, Vic Mercado, Bordeos. Si Sir Boards ng Kamikaze. So kinoment yun, drummer ng Bamboo, drummer ng Kamikaze. Hindi sila underrated. Pero kinoment sila, possibly dahil nga, baka hindi nga niya naintindihan yung nawala, Oo, nawala. May something na. Naintindihan. Siguro nga, either hindi niya naintindihan yung underrated or baka yung sinasabi mo na baka hindi talaga siya drummer. Tapos, hindi niya alam na well appreciated pala yung ikinoment niya na yun. Oo. Baka nga ganon. Kasi syempre sa ibang tao di nga nila alam yung pangalan ng drummer eh. Kaya nilagay nila drummer ng Kamikaze. Drummer ng Bamboo. Hindi nila alam na sa community ng o kahit hindi sa community ng drummers eh. Mga musician yung mga nagbabanda, alam naman natin na award winning yung mga yan at magagaling yung mga yan. Pero hindi kasi syempre ang sikat lang naman sa ibang tao ay yung vocalist. Usually. Yun. Tsaka pangalan ng banda. Pero yung may mga members, hindi. Unless K-pop yun, kabisado nila lahat. Pero ako, di ko kabisado yun. Yung K-pop. Kaya ako, di ko kabisado pangalan ng mga K-pop group. Kaya pati mga members nila, di ko kabisado yan. Kabisado. Ako, di ko kabisado. Depende sa K-pop group. So sa akin, ganun. Depende. Dati may mga K-pop group na Kabisado kilala mo lahat. Kabisado mo lahat. Mga babae Yun nga, K-pop. Sa mga lalaki, wala akong kilala. Let's say gano'n, kahit sa lalaki. So sa sa lalaki, wala akong kilala. di ba, tingnan natin, sa kanila, sikat sila, kilala nila di ba? So sa atin, di naman natin sila kilala eh. So para sa atin, underrated. Parang gano'n. Sila, kilala nila, di sasabihin nila, ay, paano naging underrated yan eh? Kilala namin yan. Kilala ng lahat yan. Gets ko yung sabi mo. Gano'n lang din sa drumming side. Pagtatanggol ko lang talaga yun. Kasi para may perspective din. Baka nga naman kasi syempre iniisip natin baka hindi nila naintindihan yung underrated eh. Pero baka nga ganun. Baka nga hindi talaga sila drummer.
Or Oo. hindi sila aware. Pero ito, may comment do sa post ni Bandang Pinoy. No? Si yung Elmer Dexter, nag-comment siya. So sabi niya, then kung ito definition ng underrated, nakakalungkot lang isipin na may nag-comment or nag-share ng mga artist na tingin nila underrated artist. So yun. Ang haba di ko na babasahin. Di, joke lang. Ano point nun? So nakalagay na ang sabi niya, iniisip ko na lang siguro dahil sa taste niya. Dahil hindi niya gaano nakikita mainstream program or platform. Or siguro dahil kulang siya sa exposure or research about sa artist na sinasabi niyang underrated. So, yun, kagaya nung... Same kayo nung sinasabi? Oo, yung nga. So, ano to? Ngutin? Di ko mabasa. Ngutin? Ngunit? Ngunit na rate pala ito ng tama at ayon sa contribution sa music industry or legacy na bahagi niya sa musika or baka sadyang mas bata lang sila sa akin kaya hindi nila abutan yung artist na yon sa panahon ng karerang ito. O tama naman, may point. Siyempre, iba yung ngayon, iba yung generation ngayon. Posibleng hindi nila alam na doon. Sikat na Oo. sikat yun. Oo. Pwede. Si si Pepe Smith nga di ba? Yung mga bagong generation nila, sino ba yan? Ba't yan? Paano naging yan? Yun yung hindi nila kilala. Hindi nila kilala yung kasikatan nung dati ni Pepe Smith. Na yan ika nga OG na yan OG rapper. GOAT na yan. Isa Pilipinas. sa GOAT. Yun yung isa doon. Pero ikaw sir, total, ako kasi, sa totoo lang, ang mga idol ko na mga drummers is more on foreign. So, pagdating sa Pinoy muna tayo, ayokong magsalita basta. O nga pala kasi nakapokus tayo Oo. dito sa post ni Bandang Pinoy. Baka lumipad tayo papunta sa... Usapang Pinoy Bandang Oo, Pinoy nga Pinoy tayo. So, ikaw muna sir, kasi ikaw marami kang kilalang underrated nga. Hindi, nag-comment ako dyan pero 3 lang ang kinoment ko. 3 underrated drummer lang. Kasi marami yung kilalang magaling na drummer. Pero... Na halimbawa, si Tatay Jun. no. Napakahusay. Most recorded drummer. Doon pa lang na most recorded ka. Paano kung maging underrated kung ikaw yung most? Oo nga. Nagulat din ako, tatay mo pala siya. Ay, joke. Hindi, Tatay Jun lang yung tawag ko. Kasi tawag syempre, na pala, okay. mabait siya sa akin Tapos yung anak niya, di ba, napakalupit din. Junjun Regalado. Unang drummer ng Mojo Fly. At Oo. ngayon, di ba, drummer din ni Bamboo. Napakahusay na drummer. Sino pa ba? Ang dami kong kilala na magagaling at hindi ko sila consider na Ang lang, underrated. question lang, may anak na ba si Junjun Regalado? Alam ko meron. Kasi kung meron, Junjun Regalado. Ay, sorry. Paano kung magkaapo siya? Junjun. Baka mabas tayo sa ginagawa. Tatay Jun, hindi ako yun Hindi ako yun. Mabas tayo sa ginagawa natin. Ayun, so... ang kapatid niya, Nino Regalado. Malapit din. Neo Oo. Colors. Basta Regalado. May isa pang Regalado na na malapit din sa drum. Nalaglag. Log. Ay, pero underrated. 3 lang yung kinoment ko talaga. Jess Adan. Shoutout. Jess Adan. Pangalawa, Sandy Balyong. Si Kuya Sandy. Pangatlo, Jet Danao. Ng December Avenue. Kailangan ko explain lahat? Explain ko lahat? I-promote ko muna. Promote muna natin Sige, si sige, si Sir Jess Adan. Ang gamit ni Sir Jess Adan ay yung hybrido cymbals ng Luis Drum Studio. Amazing! So, drummer siya ng bandang. Drummer siya ni Mike Hanopol. At ng Slipknot. Hindi, joke lang. So, yun. Shoutout sa'yo, Sir Jess Adan. Naging drummer din siya ni J. Rowan noon. Sige, ano yung i-explain mo? Explain ko? Wait lang. Habang Inom lang ako. tirahin ko na itong isda. Oh, sige. Wala na, Boneless ba air yan? na tayo. Boneless ba yan?
Oh, boneless yan. Tiyan mo. Oh, di ba? Unang tusok, ano kagad, laman. Sige, explain ko. Bakit Jess Adan? Unang-una, Talaga? Ay, wala pa pala. unang-una, nag-champion siya. Okay, sige, nag-champion siya Drum battle. ng drum duel. Drum duel. Tribal drum duel. Drum duel? Drum battle. Drum duel. Drum competition pala. Drum duel yung pangalan ng Ah. tribal ang nagpakana. Kasi under yun nung tawag, dutdutan. Alam mo yung sa tattoo? Oo. Dutdutan, yon under yun nun. Yung drum duel na yun. Nag-champion siya doon, okay. So, nag-champion siya. Nag-drums siya para kay J. Roa. Nag-drum siya ngayon kay Sir Mike Hanupol. Pero yung recognition sa kanya sa drum community, hindi pa ganun. Kumbaga wala pa siya sa level ng kung ano yung galing ni Jess. Kasi technical skills niya eh. Hindi, parang siguro, sa mga kilala kong drummer, parang konti lang yung, or bihira lang yung nasa level niya ng technical skills. Yung coordination niya, creativity niya, iba din eh. Pero hindi mo siya maririnig sa usapan ng mga sa drum community. Bihira. Pero kahit pa paano si Sir Jess, doon sa may mga nag-comment din sa kanya na ibang tao. Isa doon si Kuya Sandy. Oo. Kinamit din siya ni Kuya Sandy. So, Wala akong nakita iba pa eh. Meron pa ba? Meron. Ata. Doon mo nga makikitang May basta, underrated. alam ko meron. Doon mo makikitang underrated. Ilan lang ang nag-comment ng Jess Adan. Tama. Sa galing niya na yon. Sa lupit niya na yon. Konti lang yung nag-comment. Isipin mo yon. Tapos si Kuya Sandy. Pa lang, parang early 2000s pa lang. Actually, 90s pa lang. Alam ko, drummer na siya eh. Nag-start yata siya kay Kitchen Nadal. Hindi ko alam kung early 2000s or mid 2000s. So, na siya, kumbaga, pagdating sa drum community, marami nang ambag din si Kuya Sandy. Malupit din na drummer si Kuya Sandy kasi talagang poste yan. Magaling si Kuya Sandy mag-advise, magaling magturo. Magaling siya, kumbaga recorded din siya na drummer. So, yung appreciation siya sa kanya parang hindi pantay doon sa bashing. Kasi ang dami niyang basher eh. Ang dami ko nakikitang basher niya. May mga basher. May mga sa comment section ha. Ang dami ko nakikitang hindi magandang comment sa kanya sa comment section na parang hindi yata akma sa kung ano si Kuya Sandy sa drum community. Parang hindi justifiable or hindi siya makatarungan na ganun ang tingin sa kanya ng ibang tao. Kaya ko nasabing underrated. Hindi makatarungan yung comment sa kanya ng mga basher. Pabasa nga. Hindi marami yun. Sa Drum Teacher Manila channel pa lang eh, may mga basher niya. May mga video sa akin sa Drum Teacher Manila channel na may mga video siya doon na may mga basher. Sa sarili niyang mga video, alam ko meron din may mga basher din eh. Panay si Sir Sandy, no? Panay vlog. Tama. Hindi makatarungan ang yung bashing sa kanya, parang hindi akma sa kung ano yung mga naiambag niya. At naitutulong niya sa drum community. Baka kasi siyempre kapag pag sumisikat ka na, may may basher ka na. Natanda mo yun nung episode 1. Hintayin na lang ni Sir Sandy yung level 3. Tanggol ko naman siya sa comment. So, may level 3 na siya. May level 3 na pala siya. Nag-level up na. Meron din naman nagtatanggol sa kanya. Napunta dun yung Pero tama, di ba? Oo. Tama eh. Ayun, nakita ko nga yung mo. Nakita ko nga yung comment mo. Pangatlo, Jet Danao. Bakit ko siya? Sikat na sikat ang... sige, sa mga hindi nakakilala, sino si Jet Danao? Sa mga hindi nakakilala, din mo makikitang underrated siya eh. Kilala nyo ba si Jet Danao? Comment. Siya ang drummer ng December Avenue. Which is sikat na sikat at maraming hits. Diba? So yung banda mo, sikat na sikat, maraming hits,
creative yung mga follow mo doon. Pero parang hindi akma, sorry guys, may sakit ako talagang ano lang. Committed lang tayo dito sa podcast natin kaya tuloy siguro kahit may ano ako dito, May? maano ako mabalda. bubuhatin nila ako dito para mag-podcast. May ano naman, may tagatawag kami. May tagatawag naman tayo. Ayun, Ano alin? si PJ. Nang alin? Tatawag sa hospital. Ayun, so kahit may sakit, tuloy tayo kasi committed tayo dito. Nawala. Ano Yan, ang sinasabi ko, December Avenue. Sobrang sikat ng December Avenue. Pero ilan lang yung nakakakilala at nakaka-appreciate kay Jet Danao. Doon sa creativity niya at saka sa naiambag niya sa banda. Parang para sa akin, hindi akma yung sikat ng banda sa appreciation sa drummer ng banda na yun. Oo. Kasi halimbawa, Bamboo, sikat. Pero appreciated si Vic Mercado. Parang yung appreciation kay Vic Mercado, maipapantay mo sa sikat ng Bamboo para sa akin. Pero para sa akin, yung sikat ng December Avenue, parang iwan yung appreciation kay Jet. Samantalang magaling siya. Pag tinignan mo yung YouTube channel niya, hindi ganun karaming followers. Tapos pag tinignan mo yung comments, ang daming nagpa-share. Pati pa naman si Jet na nababash. Pero masabi mo kasi yan, kunyari sa Bamboo, no? Si Bamboo talaga ang doon. Si Bamboo ang talagang mas kilala doon. So, yung mga nakakilala sa drummer ni Bamboo, yung mga drummers lang din. Sa December Avenue, let's say, hindi siguro siya naging matunog pagdating sa drumming community. Yun nga, kaya nga underrated. Pero kaya di siya so kilala lang sa December Avenue, pangalan lang din. So hindi konti lang nakakilala sa members nila eh. Ang usapan nga ay underrated. So ibig sabihin, ang point, kaya nga siya underrated. Ano kayo nangyari dito? Tara naman tayo sa mic ko. Laging kinukonterya ako ng Nawala na ulit. So underrated nga si Jet Danao. Oo. Kasi hindi pantay yung At least kasi si Vic Mercado, ang daming may paborito sa kanya. Isa na ako doon, paborito ko rin si Vic Mercado. Kumbaga, maiaano ko kumbaga kung makikinig kasi ako ng December Avenue, Vic Mercado at saka ang daming may idolo sa kanya. Kumbaga maipapantay mo pa rin sa sikat ng, at least somehow maipapantay mo sa sikat ng Bamboo yung appreciation sa drummer niya. Samantalang yung sikat ng December Avenue, ang layo sa appreciation na meron para kay Jet Danao. Gets mo, hindi yung gap ng sikat ng banda mo. Kung hindi sikat banda mo at hindi ka na-appreciate, kasi hindi pa sikat. Pero kung gano'n nakasikat yung banda mo, hindi ka pa rin masyado na-appreciate, parang egol ka. Oh. Gets mo, para sa akin si Jet Danao yun. Sa kasi sa December Avenue actually, ang ganda talaga ng kanta nila. Magaganda kasi kaya nag-hit. Pero pagdating sa mga kanta ni Bamboo, mabigat talaga yung Buong banda buong banda mabigat. Kaya doon kasi sa December Avenue, more on siya. Yung bang maraming kinakasal doon yung nagiging team song nung kasal nila. Yung mga So more on siya, hindi siya yung drums doon malumanay lang for some reason. So sa tingin ko, pag pinag-aralan mo note per note, makikita mo yung creativity. Oo. Halimbawa, ano nga ba yun? Nakalimutan ko yung title May mga kanta kasi na pwede mong simplihan lang May mahirap doon tug. May mga banda, may mga kanta sila na pwede mong simplihan pero ginawa niyang creative. Na ang nakaka-appreciate lang ay yung pag pinag-aralan mo na maayos. As a drummer. Oo. Kaya ako nasabing underrated kasi buti kung sinisimplihan niya lang. Hindi naman din kasi simple yung mahirap. follow niya Madaming namang mga, lalo na yung mga hindi naman drummer. Pagka sinabi, madali lang yan. Kasi sa pandinig nila mo kung madali. Oo, di nila alam na ang daming doon. Sa pandinig kasi daming technicalities rin.
sa maingay, sa malakas. Doon mo nga makikita kasi yung ano no, yung mahusay sa amateur, yung ano, yung linis ng ghost note versus accented notes. Oo, tama. Tara, kain tayo. Ano tayo? Kasi, lagi na lang natin nalilinya sa 9 p.m. yung... Ano oras na ba? Nagutom tayo eh. 9 p.m. na tayo lagi Alam- nag-start. Mag 9 p.m. na lang kaya tayo. Oh, so guys, 9 p.m. na kami sa susunod. Pag na-late pa tayo nito, ewan ko na lang. Ito. Total na pag-isip na nasabi mo na si Jetta now. May nag-comment, Willie Revillame. Sige, pag-usapan natin. Willie Revillame. Kilala mo ba banda niya? Banda niya ngayon, noon? Noon. Hindi. Pero, paano kaya sumikat yan? Sa drumming. Alam ko solo lang. May nag-perform lang siya ng solo sa Itbulaga ba yun? O sa ano? Alam ko, nag-Itbulaga nga yata O sa- siya noon, nung hindi pa siya sikat. Or sa noontime show nila? Sa pagkakaalam ko hindi ko sure, pero parang sa Itbulaga nga, nung hindi pa siya sikat, parang nag-drums yata. Hindi ko Ayun. maalala. Pero underrated ba siya as a drummer sa tingin mo? Hindi. Willie Revillame. To be honest, wala pa akong hindi... Actually, para sa akin yung magaling talaga si Sir Junjun, Regalado, tsaka syempre yung ano niya, yung father niya, tsaka si Michael Alba. Pero hindi naman sila nga underrated para sa akin. So wala akong actually wala akong kahit na si Sir Jesadan para sa akin ano na 'yon. For you, hindi siya underrated? Oo, top of the line na siya. So wala akong masabing underrated. Yun naman si Willie. Hindi ko talaga masabing underrated to kasi pagdating sa popularity na siya, pero hindi ko rin siya masabing magaling. Kasi di ko pa siya nakitang pumalo na seryoso. Merong isang episode ata ang Wawawin yata na nag-drum solo siya. Hindi ko maalala Pero technically, okay naman yung time niya, okay naman yung feel. Sa akin, okay naman. Pero baka mas magaling na siya ngayon kasi nagpaturo na siya kay Tatay Jun Regalado. Nagpaturo siya? Nagpaturo siya. Kaya parang after lahat lang yata ng pandemic, hindi ko maalala May time pa pala siya kung paturo. Tapos pagdating doon sa segment niya, sisigawan niya yung stop niya. Naka-live tayo Wala naman, hindi tayo maano ni Willie. Kasi, Hindi tayo mapapanood? Oo, kasi underrated tayo. Nasa top siya hindi tayo mapapansin ni Willie. Ayun. Pero si Willie, hindi siya, wala lang, I think kinoment to pang joke lang. Sikat siya dahil artista siya at siya ay celebrity. Oo. Para pero may mga nagagalingan kaya kay Willie. Oh, decent naman yung palo ni Will. Decent siya. Ito may nag-comment. Sabi niya, Wolf Gemora ng Wolfgang, malupit pamalo. Tapos sabi, Pero hindi siya underrated. sabi, Willie Revillame, malupit sa chicks. Kaya, yun nga. Sabi niya. Wolf? Underrated? Hindi, baka, Doon seryoso siya. Seryoso kaya siya doon? Hindi ko alam ilang taon na kaya to. Kasi well appreciated si Sir Wolf, di ba? Magaling siya Tsaka yung ambag niya sa kultura. Maraming mga hindi na nakakilala sa Wolfgang. Kasi na to Ito. Ito. Yung comment ni Kin Villanueva. Ayan, at magaling din na drummer to. Si Kin Villanueva. Ito ang mga nilista niya. Jared Aquino. Kilala ko yon. May isang episode siya sa Drum Teacher Manila. Ano ulit? Jared Aquino. Magaling na drummer din to. Kakaiba yung setup niya. Sa drums. Pangalawa niya kinoment, Victor Guison. Drummer ng Franco. Oo. Napakabangis din. Feeling ko, pwede siyang underrated. Hindi. Pwede, pero pwede sabihin mong hindi.
Kasi sa drumming community, kilala siya. Pero in overall, parang hindi siya, Kasi, for me sa Franco kasi, kaya nga sila tinawag, anong tawag nila ang tawag sa Franco dati? Parang yung parang yung bandang yung binuo na project. yung Project band yun. parang magagaling na yung tawag sa banda na binuo Parang sila. all-star. O para maging parang all-star yung tawag o nakalimutan ko tawag doon. May tawag doon sa banda nila noon na binuo sila. Binuo pero actually base sa kwento sa sa Franco, ano lang 'yun kumbaga tinarayin nilang nila parang proposal lang. Sumubok lang sila. Pero biglang naging parang promising band na yung dating. Tinuloy na. Oh, so doon pa lang sa part na 'yon. Tapos nung pa lang nung Franco, kita mo na yung yung bigat ng play nila. Kaya di ko masabi na Iba yung unang drummer nila. iba ba? Binabawi ko na sinabi ko. Iba pala. So pero si Victor Guison na ngayon. Yung talagang solid na sila, siya talaga. Akala ko siya. Siya talaga. Iba yung napanood una, sa pagkakaalam ko, iba yung una. Iba yung napanood ko nun. I-comment nyo nga guys, sino yung unang drummer ng Franco? Ano yata yung drummer, ang pagkakaalam ko yung drummer ng Urban Dub, ata ang drummer nila na una. Hindi ko lang sure Drummer ng Urban Dub. Hindi ko lang sure. Comment nyo guys. Nakalimutan ko, tagal na kasi yan Yung si kaya? Si yung vocalist ng ng Sandwich. Si Raymond Marasigan. si Marasigan May comment nga yun yung next Saan? Sa Pero next na comment. tingin mo kaya yun? Underrated siya. Kasi nakilala siya as Underrated ba vocalist. Nakilala rin siya drummer Ayaw nga pala yung una, Sa Eraserhead. Oo, sa Eraserheads. Di pa ako sinilang nung time na yun. Iba generasyon ka pala Iba generasyon na ako. Na ako sa Dilaw. na ako Zach Tabudlo na ako sa anak. Pero yun. Pero sa bagay, na pala siya. As Eraserheads, creative yung mga palo niya. Hanggang ngayon na-appreciate yung palo niya sa So hindi siya underrated pala, Hindi siya underrated. As drummer, hindi siya As underrated. drummer, well appreciated siya. Siguro, sa bagong generation ngayon, hindi siya nakilala as Pwede. drummer. Yan Pwede. Mas recent naman niya yung Sandwich. Si Bogart. Bogart si Pangalan. Si Bogart, tingin mo. Bogart the Explorer? Di ko masabing magaling yun, pero... Magaling siya! Magaling ba yun? Oo, magaling siya. Ano lang yung, niya saktuhan lang Magaling! Di underrated Si naman, si Renalyn. Ay, si Renalyn. Magaling ba si Renalyn? May updated na ba sa video niya? Di ko alam. Kasi puro luma yung nakikita kong video niya Anong masasabi mo about kay Renalyn? Pero alam mo, may nakita akong video niya last time. Iba na yung drum set na setup niya sa labas. Nag-improve ba? Nag-improve. Kasi di ko pinanood Pagkakita ko ganun, sino-wipe up ko na. Pero pinlay mo man lang. Pero nakita ko yung drum set niya. Siyempre yung drum set niya dati sa basking. Pang Iba basking setup ngayon, drum set setup na. Yung pang na. Siguro naituro sa kanya na yun nila Ngayon, tinuruan siya ni Zach Alcacid. Tinuruan siya ni... Saan nga ba to? Oo, basta yun. Babae yung drummer. babae. Saan nga ba yun? Basta? Nag-champion din yun sa di natin kilala Di, baka nga underrated din kasi yun underrated yun. Feeling ko underrated din siya kasi nag-champion din yun ng Underrated din. Nag-champion din yun, babae. Kita mo, sobrang underrated, hindi ko maalala yung pangalan. Hindi, kilala natin yan. Kalimutan lang natin. So, shout out. Pa-comment na lang po sa pangalan. Oo, pangalan nag-iisang babaeng nanalo ng Tribal Drum Duel. Parang Rodelin? Hindi. Rodelin? Rodelin yata. Basta? Yeah. Sa mga pinagsasabi natin, baka huling podcast na to.
Ang daming name drop eh. Huling podcast na yata to. Ang dami nating name drop. Diyos ko. Ang dami na nating basher. Level 3 na kagad tayo nito. Nagmamadali ka mag-level up eh. Maghanap tayo ng magtatanggol natin. Sabihin lang nung sasabihin lang nung magtatanggol. No? Pagpasensya nyo na sila, underrated kasi yung mga yun. Ako overrated na nga ako eh. Ito, hanap tayo ng ibang comment naman. Hanap tayo ng ibang comment para sa... Ay, guys! May mga nagko-comment ba? Si Josh. Ayun, si Josh. Shoutout sa'yo, Josh. Hindi sinabi. Wala, meron pa ba? Wala na. Meron nag-comment dito, yung drummer ng Def Leppard. Hindi yun Pinoy. Oo, nga eh. Kaya pala eh. Parang hindi ko narinig. Ang Def Leppard yung kumanta ng Two Steps Behind. Turn around. Isa lang kasi kamay nun. Magaling siya na drummer, isa lang kamay niya. Pero usapang Pinoy kasi to. So nung kinoment siya, malay natin. May lahi pala. malay mo yung lola niya, No? sa tuhod, Pinoy. May jeans pala siya ng Pinoy, di ba? Yung pinsan ng lola niya, Pinoy. Ito yung sabi ni bandang Pinoy sa kanya. Pinoy pala yon. Pinoy pala yon. Ito, daming nag-comment, no? Ito, drummer ng The Down. The Don. Pala, The Don. System of a Down. Drummer ng The Don. System of the Down. The Down tuloy, ayos. Ito, Sponge Cola pa, oh. Sino doon? Sinong drummer ng Sponge Cola? Kasi di ba may original drummer ng Sponge Cola na... Ako, to be honest, di ko kilala. Ang drummer ng Basta Sponge tanda Cola, ko, sikat ngayon. Sikat siya as a cosplayer. As in, sikat siya na cosplayer. Pero matagal na siyang wala sa Sponge Cola. So yung sino yung sinasabi niyang drummer? Yung recent ba? Chris Cantada. Ay, yan yung original. Si Chris Cantada ay cosplayer na ngayon. Matagal na siyang wala sa Sponge Cola. Ano nangyari? Mas sikat siya ngayon ha? Naging cosplayer siya. Hindi ko alam. Passion niya, cosplayer. Yung kapatid ko, cosplayer din. Yellow Ranger nga siya nung Sabado. Yung kapatid ko, Yellow Ranger siya. Lalaki yun ha. Bakit Yellow Ranger? Gusto niya eh. Kasi, underrated. LGBT yung kapatid ko. Okay. Gets na. LGBT siya. Ito daw, Yellow si, Ranger. drummer daw ni CT. Nag-comment ako dyan. Tinanong ko siya kung sinong drummer. Scan. Sinong drummer ni City? Kasi si Sergio yan. Teka lang Ito, medyo may ako dito. Ayoko na sabihin. Wag na lang. Alam ko si Sergio yan. Ang napili din si Sergio yan. Nag-drums na siya kay City eh. Ayun, magaling yun. Ito, kilala mo to. Gail Ignacio. Sabi daw, best drummer nung 90s. Kasi 90s. Pinanganak ako 2007 eh. Oo, gano'n pala yun. Magkasunod pala tayo. 2010 ako eh. Ito kinomet lang Sunkiss Lola. Yun lang. Sunkiss Lola, ang drummer niyan. Ay, magaling drummer niyan. Pero hindi kinomet yung drummer ng Sunkiss Lola. Nilagay niya lang, Sunkiss Lola. So, yung drummer niya. Ang drummer niyan ay si Ito mo, underrated. Nakalimutan yun. Jenson Veloria. Yun, Jenson Veloria. Saan mo nalaman? Ang galing niyan. Ang galing niyan. Hindi ko alam kung nag-champion din ba siya sa tribal drum duel o nag-finalist lang. Hindi ko maalala eh. Jenson Veloria, magaling din yan. Friend ko yun sa Facebook. Di kasi ako nanonood nung dito lang yan sa Pinas, di ba? Oo. Di ako nanonood dito sa Pinas eh. Ang napanood ko actually, yung Pinoy representative sa ibang bansa. Before. Sino? Kalimutan ko. Natagal na kasi yun. Pakpako ba? Mark Pakpako? Pilipino yun. Pilipino yun. Mark Pakman. De basta yung sa Live tayo ha. sa ibang bansa. Yung sa ibang bansa, yung kit niya is may DJ kit siya. Yun kasi usually sa drum duel doon,
drum duel ba ang tawag doon? Usually kasi Ay, DJ Kit, sorry. ay, yung parang octo, Oh. pero 6 lang. So hindi octo kasi octo 8 eh. Kaya nga, ewan ko ba't octo ba? Ba dapat, yun, 6 to plate. Yun nga, uso yun doon kasi hindi lang siya basta pagalingan, dapat showman ka. Oh. So, pampaganda kasi yun ng ano. Tsaka may mga looping pa. Oo, ata. pangdagdag siya sa creativity. Mm. Kaya usually yung creativity ang nanalo dun eh. Mm. So yun, Mark Pakpako yata. Baka. Kasi siya yung Pilipino alam ko nag-champion eh. Nakalimutan ko, hindi ko alam kung nag-champion siya nung time na yun. Pero, yun yung napapanood ko yun sa ibang bansa na ano. Tama, sa ibang bansa yun, di ba? Kasi mga foreign yung ano niya eh. Dito, si Sir Pwede na to, Jesadan, panood ko na gano. Yung style ni Sir Jesadan naman, Piton, no? Gagano, 5-way coordination. Yung iba nga hirap na sa 4-way coordination. Ito si Jess Adan, pa 5-way coordination. oo. Diba, ano yan eh, ika nga, ano yan, no, ano, yung kagaya nun sa ibang bansa, basta. Kalimutan ko na. Sa ibang bansa, yung pati paa may paradiddle. Si ano? Wait lang, maalala ko yan. Nagutom. Yung malaki katawan? Oo, malaki ka to. May stick ako niyan eh. Ang favorite ko dati na pang workout ko na stick, yung stick niya kasi malaki. Puti. Oo. Basta. Paborito namin ni ano yan, ni Nas. Ni Nas RCP. Favorite namin yun, si ano. Matina ako ng clay. Kasabay niya si Virgil Donati. Nakalimutan nyo? Di underrated yun. Di ba, Jill, yun yung may stick ako nun eh, no? Virgil Donati, nag-clinic dito, kasabay yun. Ang pangalan. Nakalimutan ko yung pangalan. Ako bahala sa'yo, sir. Mm. Nasa dulo lang ng, nasa dulo lang ng bibig ko yan. Oh, di ba? Hindi ko makita. Thomas lang. Buti, Nakakainis. hindi ko pa na dito. Walang lumabas sa search ko dito. Pero nasa isip, Thomas lang. Thomas lang. Ayun. Parang, para lang sa akin Pero more on sa kamay siya. Paul Eusebio ba? Ng Valley of Chrome, tsaka Sky Church. Underrated ba siya? Yung ang Valley of Chrome, for me, hindi lahat ng drummer I think kilala yun. Based on kasi yan based on genre. So possibly underrated. Oh. Based on genre. Kasi magaling to Paul Eusebio. Pwede no, underrated no? Oh, kasi Hindi kasi appreciated ng iba. Oo, hindi appreciated based on genre nga na ano. Ito. Limbelaro ng Kalya Lili. Ano yun? Sa tingin mo? Hindi underrated, kilala yun eh. Siya ang sumulat ng ano? Alam mo siya yung Sabi sumulat? siya rin ba yun nas? Walang. Pero kasi siya rin ang bumuo ng Lili. Siya ba? O kasi nangyari na, di ba nagkaroon ng... Oo nga, tama, Hindi ko oo. alam kung pwede i-discuss dito, pero Naalala ko na. may issue noon sa Kalya Lili, bumuo ng humiwalay si yung original vocalist. So bumuo sila ng Lili. Alam mo si Lembelaro ang sumulat ng Magbalik. Siya ang sumulat ng kanta na yun. Siya rin sumulat ng Stars. Siya ang sumulat nun. So as a songwriter, okay din siya. Pero as drummer, masasabi ba nating underrated siya? Pwedeng hindi no? Para sa akin hindi. Kasi kilala naman siyang magaling eh. Hindi siya underrated. Kasi ibang mainstream yung dati eh. So, masabi natin na yung mainstream nila nakikita pa sila sa TV eh. So, yung kagalingan niya, kasi ang bigat ng kanta ng mga Kalya Lili dati, ang bigat. Mabigat in terms of Sa paluan, ang bigat ng tugtugan nila. yung Stars, ayun. Yung Stars? Medyo mahirap yung Stars ha. Tsaka yung yung pasan pa lang, ang bigat na. Mabigat yung pasan.
Mabigat yung pasan eh. Binasan na nila eh. Mabigat yung, Yung pasan, parang ano yung pasan, hindi gano'ng sumikat pero ang bigat nun. Hindi siya gano'n sumikat. Ang sumikat nila yung dahil yung magbalik kasi ano eh, maraming parang sa December Avenue, ang daming nakurot eh. Ang dami niya nakurot. Kayong magbalik, no? Yung magbalik kasi, dami na nauso yun sa gitara. Sa intro, intro ng gitara. Isa sa pinaka-recognizable na lead sa Pilipinas yun. Pag narinig mo, alam mong yun eh. Pero yung ano, para sa akin, ang ganda nung drums doon sa Pasan. So, Pwede lang natin i-play, no? Kasi hindi pwede mag-play. Oo, yun. Copyright. Doon ako nabigatan, yung bigat talaga nung ano. Saka may hirap din naman kasi yung palo doon. So, para sa akin hindi Hindi siya underrated, no? Kasi alam ng taong magaling siya. Wow. Ano pa ba? Yung ano Pero dyan? baka sa iba, baka sabihin underrated siya, pwede naman. Yung mga, ay wala na, lobat na ako. Drummer ng Kwan, Letter Day Story, Kiko Machine, 123 Pikit, End Street. 1, 2, 3 pikit siguro. Hindi ba drummer ng 1, Teka lang. 2, 3 pikit? Hindi ko sure eh. Pero 1, 2, 3 pikit siguro. Kasi ano yan. Pikit. Kasi 123 siguro, Pikit. ah, Ito mga lista niya, ito Kwan, Letter Day Story, Kiko Machine, 123 Pikit, End Street. Alam ko si Maiko Arjona ng drummer nun, di ba? Forgetting 69, Itim na Ulap, ang dating Don Juan, Happy Tree Friends, tsaka Don Lucas. Hindi, joke. Wala Don Lucas. pwede natin masabing Happy Tree Friends. Happy Tree Friends. Ang dami ring basher ni drummer ng Happy Tree Friends. By the way, lahat ng nasa listahan to, feeling ko underrated nga. Happy Tree Friends, tropa natin yan, si Joshua Caballero. Meron diyang Kwan eh. Sa tingin ko hindi, Kwan. K1 pala, story. Kwan. Hindi, I think di underrated yun. Kilala yun. Underrated. Para sa akin, underrated siya eh. Pero pwede rin sabihin mo, kasi Pero maganda tong listahan niya. Hindi nakakilala sa ano. Okay tong listahan niya. End Street, si Maiko Arjona yun eh. Ang drummer nito sa pagkakaalam ko. Happy Tree Friends, Joshua Caballero. Guys, follow nyo si Joshua tsaka ang Happy Tree Friends. May gig sila sa sa 26. Alam mo anong oras? Sa Manila. Alam mo anong oras? Friday yon, 9 p.m. Oo, Podcast natin. sabay tayo. Sayang. Kung wala tayong podcast, pupunta ako dun eh. Manonood Kailan ako ba yun? sa Friday nga, 26. Ngayong Friday. 19 ngayon, di ba? 19. Sa Friday, 26 next week. Friday, 9 p.m. Sakto. Napanorin mo na lang sa YouTube. Gusto mo, manood ako doon, tapos ikaw na lang yung panoorin sa YouTube. Panoorin kita ng live doon. Video call. Video call mo na lang ako. So, andito ako. Habang nandun ako sa TikTokan nila. Tapos interview mo na lang doon siya. Oo. Ano ba yun? Normal gig lang? O front up? Hindi, marami sila. Maraming banda. Ah, okay. Isang Andun din ng Phil Bayo eh. Prod. Oo. Philippine Violators. Isa sa mga OG na punk sa Pilipinas yun. Oo. Philippine Violators. Ang drummer nun si Kuya Eli. Nakapunta na yata yun dito. Hindi ko matandaan. Pero pakilala kita pag si Kuya Eli. Hindi ko nga kilala yung Eli Buendia. Well, speaking of Eli Buendia, may nag-comment dito, Pat Sarabia. Kilala mo si Pat Sarabia? Pumalo na siya kay Eli. Magaling din siya. Babae to. Oo, na ano ka na yan. Pero, oo. Pwedeng underrated siya. Oo, kasi, actually, one time ko lang, parang hindi ko pa narinig yan madalas eh. Nag-demo na yata siya sa SQ. Parang, hindi ko Nag-drums na siya matandaan. doon. Pagkakalam ko. Parang isang beses ko lang na... Nag-drums na yata siya doon. Oo. So, yeah. Feeling ko, siya. Pwede underrated. Subo ko lang tong... Wait lang guys, subo. Ano pa? Si ano ba yun? Danny ba yun? Danny Carey?
Wala na, no, wala nang battery ang phone ko. Jet Danao of December Avenue. Pagas kami. Alan Bordeos ng Kamikaze. Award-winning po si Sir Board. At kinikilala yan ng mga tao. So, I don't think underrated siya. Bakit ba kasi nauso yung salitang underrated? Dami tuloy nag-aaway-aaway sa Pilipinas. Pwede naman sabihin, i-post nyo yung mga galing na drummer na kilala nyo. Ganun na lang. Kailangan pa sabihin underrated. Pero marami ditong, yun na yun. Kung yun ang tanong mo, ito na yung mga sagot. Ano pa mga nandito? May mga underrated pa nalalaman. Si ano ba? See? Drummer ng Flood Control Band? Sa gobyerno yan Drummer ng... Totoo ba yan? Hindi ko alam. Chibora. Oo. Underrated si Chibora? Hindi pala. Drummer ng ng Slapshot? Hindi pala. Dapat ko pa naman. Ay, Slipknot pala to. Naalala ko, Slipknot ka pala to. Yan ang maganda sa live. Hindi mo pwedeng makat yan. Okay. Chibora, may signature drumstick nga to sa sa rimshot. Hindi kasi to be honest ako sa Slapshot. Hindi ko nga naman talaga kilala yung drummer. Ngayon ko lang siya nakilala nung ano. Hindi ko nga alam kung siya ba yung original dun eh. So ngayon ko lang siya na Ngayon ko lang siya na kita. So siguro ganun. Siguro baka underrated nga. Pwede. Pero ako lang kasi yun eh. Baka hindi lang talaga ako ma-research na tao. Kilala mo si Sean Regalado? Hindi niya mag-anak sila hindi. Sila Junjun Regalado. Na-familiar sa akin yung pangalan niya. Drummer siya ng Mayonnaise. Familiar sa akin yung pangalan niya. Pero hindi ko alam na magkamag-anak sila, no? Hindi sila magkamag-anak. Nila Regalado lang siya pero hindi sila magkamag-anak. Oo. Tinanong ko si Tatay Jun eh. Okay. So, familiar ako pero yun nga. Feeling mo underrated? Actually, hindi siya underrated para sa akin. Dahil? Pero sa totoo lang, hindi ko siya nakilala as drummer nung Mayonnaise. So, kung Mayonnaise sa pag-uusapan, hindi ko kilala yung drummer nun. So, doon ko lang siya na siya pala drummer ng Mayonnaise. Para sa akin underrated siya kasi yung sikat ng Mayonnaise compared sa appreciation sa kanya, may gap din. Parang sinasabi ko kanina kay Jet Danao. Yung sikat ng banda mo, tsaka yung appreciation sa'yo. Pag masyado malayo yung gap, feeling ko, para sa akin, underrated. Para sa akin kasi hindi ako nabibigatan sa kanta ng... Sa nilalagay niya? Hindi ako nabibigatan sa kanta ng Mayonnaise. So, kaya di ko rin kilala. Yung Mayonnaise is hindi ko masyado... Pero, yung vocalist nila, kilala ko. Yung, tsaka yun eh. Tsaka, lagi ko nakikita sa TV. sa tao dito. Sa TV, sa Talaga? Sa MTV. 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 Mix to live, mix. Sa Mix. Okay. Mix live. So, lagi ko nakikita sa Mix live. Okay. Pero, hindi ko masabing, yung magaling na hindi kilala. So, hindi ko masabi. Pero kasi hindi ka naman basta pwede maglagay kasi ng, halimbawa, Ika nga, baka hindi lang talaga ma-search sa tao. kasi syempre, ang ilalagay mo na napalo sa kantay, yung babagay sa kantay, di ba? Yung mga kanta kasi ng Mayonnaise, di ba? Kung ano lang yung babagay, yun yung nilalagay niya. Oo, sa bagay. Kung depende sa tugtugan din. So, di mo rin mabikatan pagka... Kaya siguro underrated. Hindi ko pa nakitang
Like sa yung mag-perform ba ng ano, Mm. ng live. Yung ano ba, para sa iyo ba yung galing ng drummer ay yung sa bigat ng palo niya o sa linis ng palo niya? Para sa akin, parehas. Pero mas leaning ako sa linis. Kasi linis ang ano eh, ang mas number one eh, ang mas priority. So linis, mas okay sa akin na linis na walang bigat kaysa sa bigat na walang linis. Ano nito? Malinis palo mo kahit hindi mabigat. Oo. Pero kung mabigat palo mo na hindi malinis, which is better? O pero kung paano kung mabigat pero At malinis. O Oo. kaya nga both siya eh. Pero kailangan iba pa rin, parehas. pero iba pa rin yung ano, iba pa rin yung pag mabigat kasi tapos mabilis. Parang big merkado. Hindi ko masabi. Or let's say by genre na lang, by Si genre. Guison. Oo, by genre. Kung gusto mo bigat, Franco, si Guison. Oo, yun nga. So sa mabilis na palo, no. So hindi given na yung malinis doon. Pero sa ibang tao ba malinis ba sa kanila yung tunog? Parang hindi ko masabi yung mabigat na malinis kasi parang pag mabigat siya, ingay lang ang ano. Ingay lang ang maririnig mo. Parang ganun siya. So di ko masabi. Pero pwedeng given naman mabigat na malinis is mas maganda. Ito. May maganda ako example dyan. Kilala mo si Mike Mangini. Naging drummer ng Dream Theater. Ah, Naging drummer siya ng Dream Theater noon. So doon, nasa banda siya na kung saan maipapakita niya yung technical skills niya. Pero ngayon, nag-join siya sa Godsmack. Kung kilala mo ang Godsmack, malayong-malayo yung tigtugan niya sa Dream Theater. Dream Theater. So ibig sabihin, hindi siya pwede magpaka-Dream Theater sa isang bandang, hindi pwede yung ganung palo. So, depende sa bandang kinalalagyan mo talaga. So, pag nakita nga natin, halimbawa, hindi porke nakita natin, halimbawa, si Jet Danao nga, sa Dream Theater. Sa Dream Theater si Hindi, halimbawa, si Jet Danao ng December Avenue. Hindi siya pwedeng pumalo doon ng hindi babagay sa December Avenue. So, hindi porke hindi siya pumalo doon ng mabigat, ibig sabihin, hindi na siya malupit. Yun ang titukoy ko. So, Mike tama. Mangini, magaling mabigat pumalo pag nasa Dream Theater. Pero pag nasa Godsmack, hindi mo pwedeng kasing bigat ng palo niya sa Dream Theater. Parang yun yung titukoy ko. I think mali ako ng tanong. Baka mali ako ng tanong. Hindi pala mabigat yung word. So, parang pala. Hindi pala malinis ang word. Ang tanong ko Simple. pala is mabigat, mas prefer mo mabigat o yung simple pero effective. simple pero malinis. Yan. Simple palo pero malinis. Pero compare mo sa mabigat pero pag as listeners tapos ibang tao, yung hindi lahat makaka-appreciate nun eh. Para sa kanila hindi nga lahat. So, yun yung Sa akin, depende. Halimbawa, may mga banda talaga na, halimbawa, AC/DC. Technically mabigat yung, or pwede mo sabihin mabigat sila kasi rock siya eh. Jeng, jereng, jereng. Mabigat siya, pero, ang pinaka-effective na palo doon ay simple. Yun yung nilagay niya doon. So para sa akin, depende sa banda at depende kung binigyan ka ng banda ng chance para mag-show off ng lupet sa palo. Pero di na may din yun, tricky din yun ha. Di basta-basta magagawa ng Hindi na yung tang, di ba? Nag-request nga sa akin si Flynn na ibahin yung palo doon. Sabi ko, signature feel yan dyan. Hindi yan pwede baguhin. Paano kung na-request niya? Anong ginawa? Tugod. Iba nga, iniba niya. So sabi ko, we can't do that because that's signature feel. Ayun yun nung lang. Dan. Palo. Para same sa timing, tadan.
Hindi, mas maganda pa rin Mas na madali signature, pa nga. signature timing. Ganun yung naisip ko siya. Pero yun nga, yung medyo tricky doon, yung gano'n, tadan. Simple siya, pero kung sa, kung hindi drummer ang nakikinig, isipin mo parang ang dali lang yan. Oh, sa bagay. Pero kapag drummer ka, alam mo creative din di ba? Tsaka may solo doon na may slightly, hindi ko... Bandang dulo. O para may slightly change sa, Madami. sa, ewan ko ba, tempo ba yun? O, Sa palo lang niya. sa palo may binago siya sa Ang palo. daming variation niya sa dulo. So, yun. Doon natin masasabi na may technicality pa rin. Kahit parang ang simple ng ginagawa, pero may andun pa rin yung creativity. Correct. So, hindi kailangan maraming pinapalo para sabihin malupit. Sa creativity mo pa rin masusukat eh. Sa akin ganun din. Mas maganda yung mas pabor ako sa simple kaysa sa bigatan. No? By genre pa rin talaga. By genre. Ako kasi panay panay alternative rock kasi ako. So kung bigat ang pag-uusapan, nakadepende sa Anong standard mo ng bigat? Yung hindi kagaya Anong banda? Halimbawa, anong mga banda ang na-consider mo na pag narinig mo, mabigat yun? yung pa rin, yung Story of the Year pa rin. Pero hindi yun. Hindi, Pero kahit sa foreign. Pero kung sa bigat na yung bigat na alternative ba? Or Kahit sa, di ba alternative ang mga trip mo? Anong mga alternative band ang masasabi mong mabigat sila? doon pa rin Linkin Park pa rin. Red Hot. No metal lang Oo. No metal lang isa sa pinaka... Pero alternative pa rin yun technically. Pero Red Hot. Yun. Yung bigat. Pero yung yun yung mga lagi kong pinapakinggan, no. Pero yung gusto kong banda, di ko alam kung sakto na alternative kasi nasa indie. Nasa ibang part eh. Yung Story of the Year. Okay din. Yung... Tsaka Hawthorne Heights din. Hindi ko napapakinggan yun. Pero pag usapang mabigat, yun para sa akin. Hindi ko napapakinggan eh. Mga kasing level siya nung MyChem. Emo ba yan? Mm. May pagka-emo. Okay. 1 hour 7 minutes na tayo. Ayun. Sige, last napunta tayo Sarap ng pagkain eh. sa band. Sarap ng pagkain. Nestle's, guys. Nestle's. Karindere ba yan? Eatery. Nestle's, Del Monte Kitchenary. What? Nestle's, Eatery? Lutong Bahay. Lutong Bahay. Nestle's Lutong Bahay. Located to sa may Emilia Street, Barangay Palanan, Makati City. Mababait sila doon. Shoutout. I think time na tayo. So sa mga naki-jam sa amin ay sa mga nakinig ng ating podcast, live podcast for tonight. Maraming salamat po. See you po again next Friday. 26. Magbabago na tayo ng time slot, 9 PM na kasi lagi kaming late eh. Okay, hanggang sa muli guys. Ako nga pala si Luis Belga ng Luis Drum Studio. Ako si Blue Arjona ng Drum Teacher Manila. Okay, see you next week. Paalam!